بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dumako naman po tayo sa pangalawang subject po natin, which is ang Hadith Ash-Sharif. Dito po tatalakayin po natin yung mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para po maging aral para sa atin, maging gabay para sa atin, dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating modelo sa lahat ng ating gagawin. Maging pagsamba man ito o sa mga regular na ginagawa po natin tulad sa pagtulog, pagkain, at marami pa pong iba. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinadala para ipakita sa atin ang tamang pamamaraan ng pamumuhay dito sa mundo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ipinadala upang ipaliwanag at ipakita sa atin ang nilalaman ng Quran. Dahil meron sa atin siguro magbibigay ng dahilan, ang sasabihin, napakahirap naman sundin ang Quran na yan. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naging patunay na ang Quran ay implementable sa lahat ng panahon at oras. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang tao lamang na katulad din po natin. So wala tayong madadahilan na kung hindi natin siya susundin. So itong subject na po ito po yung pag-aaral natin sa mga sinabi niya para maging gabay para sa atin. So dito po tayo sa hadith number 1, ang tinatawag na intensyon. Sa ibang mga brothers, magiging tulad ng sabi po natin ay reminder at review na lang po sa kanila ito. So ano po yung pag-uusapan natin sa araw na ito, sa pangalawang subject natin? Unang-una, tatalakayin po natin yung matan. Ibig sabihin po ng matan, ito po yung nilalaman talaga o teksto ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung kahulugan ng hadith na ito sa Tagalog? Yung mga aral na makukuha natin sa hadith na babanggitin natin, at meron pang mga karagdagang mga inshallah paliwanag sa hadith, at yung panglima na pag-uusapan natin ay yung personal learnings natin sa hadith na tatalakay natin sa araw na ito. So, ang hadith na ito ay nanggaling po sa kay Umar ibn al-Khattab. Kung mapapansin niyo po sa screen po ninyo, meron po tayong tatlong kulay. Ang pinakataas po, ito po yung rawi. Ito yung nakarinig mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung light brown naman po, ito naman po yung sinabi mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung panghuli, yung pula, sila po yung nag-narrate at nag-collect ng hadith na ito, kaya po umabot sa atin. So in between sa nag-narrate sa atin o yung nag-collecta, papunta doon kay Umar ibn al-Khattab, marami pa pong mga lalaki na nagsalin-salin ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang naging book form po siya na ikonolekta nina Imam Bukhari at Imam Muslim at iba pang mga collectors ng hadith. So, sa hadith na ito, babasahin po natin yung Arabic niya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Okay? Ito po yung Arabic na teksto ng mismong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikita po natin sa koleksyon ni Imam Bukhari at Imam Muslim. So, sila po yung nagsalaysay, kaya po nabasa natin at umabot po sa atin. Ano po yung ibig sabihin ng hadith na ito sa malapit na kahulugan nito sa Tagalog? Mula sa otoridad ng pinuno ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang Umar ibn al-Khattab, siya po yung pinuno ng mga mananampalataya. Ibig sabihin po nito, siya po yung khalifa. Kasi pagkatapos po ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang pumanaw sa mundong ito, ang kasunod na namuno sa mga mananampalataya si Abu Bakar. 2 years after, pinili niya si Umar bilang kanyang successor. Okay? At siya, si Umar ibn al-Khattab, ay naging pinuno na ng mga mananampalataya. So, meron siyang kunya. Ang kunya po, ito po yung parating ginagamit ng mga Arabo na nilalagyan nila ng Abu. Tulad po ng isang estudyante natin, si Abu Basar. Okay? Pero si Abu Basar, hindi po kunya o nickname niya, subalit ito ay pangalan niya po talaga. Pero sa mga Arabo, kunya, ibig sabihin, ito yung pagtawag natin sa kanya bilang tatay ng kanyang pinaka-panganay na anak. Kaya makikita niyo po, si Abu Amina Bilal Phillips. Ibig sabihin, ang pinakaunang anak niya ay si Amina. Kaya Abu Amina. Ganon din po sa mga ibang mga kilala nating mga scholars, parati po nilang ginagamit yan as nickname and pen name and author name nila. Okay? Para po ipakilala sa mga tao yung magsasucceed sa kanya. Usually, ang ginagamit po talaga nila, yung mga proud sila kapag anak nila ay lalaki. So sa case po natin, ang pinaka-anak po ni Umar ay si Hafs. Hafsin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, narinig ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, ang mga gawa o kilos o asal ng tao ay ayon sa hangarin. At bawat tao ay makakamit niya ang kanyang hinahangad. So lahat ng gawain ay naaayon sa hinahangad o hangarin ng tao, at bawat tao makakamit niya kung anuman ang kanyang hinangad. Maliwanag po. Subalit, ang sino mang mangimang bansa o mandarayo, ibig sabihin siya ay magta-travel or maghihijra sa ibang lugar para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagdarayo ay para sa Allah at sa kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam. So kapag ang intensyon po natin, bakit tayo mangingibang bansa, para kay Allah. Sa panahon po nila, nung isinasako at binibigyan sila ng pahirap ng mga taong nasa Makkah, inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghijra o mangibang bansa sila dahil sa torture papunta unang-una sa Abyssinia, ibig sabihin sa Africa,
para hindi po sila ma-persecute ng mga musyrikin, mga Quraysh. Sa pangalawang pagkakataon, inutusan po sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghijra from Makkah to Madina. Okay? So yung iba, meron silang intensyon na maghijra hindi dahil para kay Allah. So kapag, sabi ng hadith, kapag ang intensyon mo ay para kay Allah at sa sugo niya, ang intention mo ay makukuha mo kay Allah at para sa kanyang sugo. Ibig sabihin, naging sincere ka sa iyong paglalakbay. Sa pangalawang parte nito, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sino mang magimang bansa na ang kanyang layunin, okay? At sino man ang mangibang bansa upang makapagtamo ng makamundong benepisyo o di kaya ay para makapag-asawa sa mga babae, ang kanyang pandarayo ay ayon lamang sa kanyang sariling layunin sa pangingibang bansa. So, sa pangalawang parte, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang intensyon naman natin kaya tayo lalakbay sa ibang bansa upang para sa makamundong bagay. Or binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, very specific na makapag-asawa ka ng babae. Mashallah, tatalakayin po natin yan mamaya. Bakit ibinanggit yung pag-aasawa ng babae? Hindi po ba parte din ito ng makabundong bagay? Subhanallah. So, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ganito ang kanyang layunin, hanggang dun lang talaga at yung benepisyo ng kanyang layunin. Kung hanggang dun lang, wala siyang reward na makukuha, wala siyang biyaya, wala siyang gantimpala dun sa gawain na yun. So, itong hadith na ito ay isinalaysay ng dalawang imam natin na si Imam Bukhari at Imam Muslim. Ayon po sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang pinaka-authentic na libro na naisulat sa dunyang ito after ng Quran ay yung collection, compilation na nagawa ni Imam Bukhari. Okay? So kapag ipinagsabay mo yung koleksyon ni Imam Muslim pa at dinagdag mo dun sa koleksyon ni Imam Bukhari, ibig sabihin, dalawa sila ang nag-narrate sa isang hadith. Dito po, wala po itong kaduda-duda na ito ay talagang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi po lahat ng hadith, tulad po na napag-aralan na natin, ay mga ito ay sahih or katanggap-tanggap. Meron po sa mga hadith na ito ay mga maudu o gawa-gawa lamang. Okay? So, ano po yung mga aral na makukuha po natin sa hadith? Napaka-importante. Unang-una, itong hadith ay iniulat ni na Imam Bukhari at Imam Muslim. Si Imam Bukhari, isa sa pinaka-istriktong kolektor ng hadith. Kapag meron siyang hindi nagustuhan sa iyong ugali, dahil sabi niya, bilang kanyang prinsipyo sa pagkokolekta, kapag ito ay walang magandang kaugalian, hindi ito karapat-dapat kunan ng hadith. Dahil sa panahon po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung lumago na yung sakop ng Islam, hindi po nag-stay lahat ng mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina lamang. Bagkus sila po ay likasan sa iba-ibang mga lugar upang ituro sa iba yung mga gawain o yung katuruan ng Islam.
So yung iba pumunta sa India, yung iba pumunta sa Africa, yung iba pumunta sa Europe. Okay? So, kinakailangan, dahil meron mga sahaba na yung sila lang ang nakakaalam, yung sila lang ang nakarinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito si Imam Bukhari at si Imam Muslim, nag-ikot-ikot ito at nagkolekta ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron po siyang panuntunan sa kanyang pagkolekta na kapag hindi tumama doon sa kanyang prinsipyo, hindi niya nakukunan ng hadith. Kaya po nagkaroon ng agreement lahat ng mga ulama na ang koleksyon ni Imam Bukhari ang pinaka-authentic. Kasunod po rito yung koleksyon naman po ni Imam Muslim. At marami pa pong nag-collect ng hadith tulad po ni Abu Dawud, ni An-Nasai, at yung tinatawag nilang Kutubus Sitta, kasama po si Imam Ahmad ibn Hanbal. Pero kung i-grade po natin, number 1 po yung koleksyon na nagawa ni Imam Bukhari, kasunod dito yung koleksyon ni Imam Muslim, na meron siyang konting slight difference lang kay Imam Bukhari. So, ano pa po yung aral na makukuha natin? Sabi ni Imam Ahmad at Imam Shafi'i, itong hadith na ito ay pwedeng pumasok sa 1/3 na kaalaman ng Islam. Bakit po? 1/3. Kapag maintindihan po natin ng lubusan ng hadith na ito, napaka-importante ng hadith na ito na lahat ng mga pananampalataya sa Islam, kinakailangan meron siyang magandang intensyon. Tinatanggap kapag hindi siya, kapag sincere yung pag-implement natin ng hadith, ibig sabihin ikhlas, okay? At kapag hindi naman tayo ikhlas, ibig sabihin yung gawain natin hindi katanggap-tanggap. So, papasok po sa 1/3 na kaalaman itong hadith na nakuha po o kinukuha po natin ngayon. Pangatlo na aral pwede po nating makuha, explain po ni Imam Al-Baihaqi kung ano po yung ibig sabihin ni na Imam Ahmad, Imam Shafi'i. Sabi niya, dahil ang kabutihan ng tao ay makakamit mula sa 3 bagay. Ibig sabihin, makakamit natin o magkakaroon lamang tayo ng reward na ayon sa 3 bagay. Una, sa mga pananampalatayang ginagawa natin sa mga puso natin. Kasama na rito yung mga niya natin o yung intensyon. Dahil yung niya, ang kalalagyan po niyan ay sa puso. So, 1/3, dahil ang kasunod po rito, yung kanyang mga gawain. Ibig sabihin, yung pagdarasal mo, magdadasal ka, ito, gawain po ito ng ating katawan. Yung pangatlo, mula sa kanyang dila. So meron tayong mga dasal o panalangin na ginagawa na nagsasabi tayo ng Subhanallah, Alhamdulillah. Sabi ni Sheikh Uthaymin, ito siguro ang may malaking contribution sa 3 ito sa paggagawa ng kabutihan. Dahil pag labas mo pa lang ng bahay, sasabihin mo, magtatawakkal ka. Kapag makakita ka ng kabutihan, Masya Allah, reward na po yun. Ito po yung mga sinasabi at nagmumula sa ating dila. Kapag meron tayong masamang nakikita, A'udhu Billah. Kapag meron, Subhanallah. So napakalaki po ng contribution ng dila na ito. So kung totalin natin, 3 bagay ang pwedeng pasukan ng kabutihan natin. Isa rito yung ating intensyon mula sa puso, yung sa gawain at sa mga dila natin. Kaya po nasabi ni Imam Ahmad at Imam Shafi'i, ito ay 1/3 ng kaalaman ng Islam. Naiulat din na sinabi ni Imam Shafi'i, si Imam Shafi'i po, siya po yung isa sa mga maraming estudyante. Kaya nagkaroon ng school of thought dahil sa kanyang maraming followers o student.
Napakarami po ng kanyang estudyante na sumunod sa kanyang mga way of thinking. So yung pinakakilala at parati nating babanggitin sa pag-aaral po ng fiqh na subject po natin, yan po si Imam Shafi'i, Imam Al-Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, at Imam Abu Hanifa. Sila po yung apat na parati natin makukuha dahil po sa influence ng mga estudyante nila at sa dami nila. Kaya makikita po natin opinion po ni Ahmad ibn Hanbal, opinion ni Imam Malik, opinion ni Imam Shafi'i sa certain issue sa fiqh. Okay? So sabi ni naiulat po na sinabi niya po, napapasok ito sa 70 na pintuan ng pag-aaralan natin sa fiqh. Kanina lang po napag-usapan natin yung niya na isa sa mga sunnah na dapat gawin kapag tayo ay sasagawa ng wudu. So ibig sabihin, pumasok na po yung sinasabi natin dito na pintuan na pag-aaralan ng fiqh. So meron pa pong iba, papasok po ito sa jihad, papasok po ito sa sala, papasok po ito sa zakah, papasok din po ito, pag-uusapan natin, kailangan ba ng niya rito o hindi? Kailangan ba ng intention dito o hindi? So lahat ng pagdarasal na sabi ni Imam Shafi'i, halos 70 na uri ng pagdarasal papasukan po ng hadith na ito. So makikita nyo po, napakatindi ng kalagayan o importansya ng hadith na ito. Ano pa po? Ayon po sa grupo ng mga ulama, 1/3 po ito ng Islam. Ano pong ibig sabihin ng 1/3 ng Islam? Dahil hindi ka gagawa, hindi ka gagawa ng gawain kung hindi ka mag-iintensyon at hindi tatanggapin ang ating gawain kung mali ang ating intensyon. Okay? Isa pa sa mga aral na makukuha natin, iminumungkahi ng ulama na ilagay ito sa pinakaunang pahina ng bawat na isusulat na libro sa Islam. Tulad po na nagawa ni Imam Bukhari, kung bubuksan nyo po at bubuklatin nyo ang kanyang koleksyon ng hadith, ang unang makikita nyo po sa first pages niya, itong hadith kung saan nilagay niya sa pinakaunang pahina ng kanyang libro. So ano pa po yung mga aral na makukuha natin? Doon po sa hadith, kung mapapansin po ninyo na ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama, ito po ay nagpapahiwatig ng hasr. Kung ma-memorize po ninyo ang bawat hadith na gagamitin po natin at pag-aaralan natin dito, ito po ay isang assignment po natin. Sikapin po natin inshallah na i-memorya at i-memorize itong hadith na ito. Inshallah, magkakaroon tayo ng pagsusulit sa hadith at memorization ng bawat hadith na ito. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama, ang ibig po sabihin ng salitang ito, nagbibigay ng limitasyon. Limitasyon, ang ibig sabihin po ng limitasyon, bigyan ko po kayo ng example. Pag sinabi kong, relate match po ang lahat siguro rito. Sasabihin kong, mahal kita, Allahu Akbar, sa inyong asawa. Pag sinabi niyo pong mahal kita sa inyong asawa, hindi po pumapasok sa utak natin na siya lang yung ating mahal. Pero kapag sasabihan natin, innama, ibig sabihin, ikaw lang ang aking mamahalin, Allahu Akbar. Tuwang-tuwa po ang ating mga asawa nito dahil pumapasok sa kanilang isipan na wala ka ng ibang mamahalin. Okay? So, dito po sa hadith na ito, makukuha natin na ang ibig sabihin na walang anumang gawain kung hindi papasukan ng niya. Allahu Akbar. So ayon po sa karamihan ng mga ulama, ang ibig sabihin nito, ang niya ng isang tao
ang magbibigay ng hatol sa bawat gawain na gagawin po natin. Bigyan ko po kayo ng example. Ang niya, ang ibig sabihin ay pagtulog. Sabihin natin, ang pagtulog po natin ay normal. Kapag wala tayong niya, matutulog lang tayo, wala tayong reward. Pero kapag natulog tayo ng maaga at nagkaroon tayo ng intensyon at sabi natin, matutulog ako ng maaga, inshallah, para makapagdasal ako ng Fajr. Allahu Akbar. So yung pagtulog po natin, may reward po yun dahil sa intensyon na nagawa natin. So ang intensyon po o ang niya, ito po yung nagdi-differentiate between sa ada o yung normal na gawain at dun sa ibada. Ibig sabihin, pagsamba. Dito po nadi-differentiate yung ada, yung kaugalian, or yung ibada, ito yung pagsamba. Biruin niyo po. Kaya may nagsabi pong mga ulama, ang ada ng mga regular na tao o yung kaugalian ng tao ay regular, ngunit ang regular para sa mga maaalam, ito ay isang pagdasal o pag-ibada. Allahu Akbar. Inshallah, i-explain po natin yan mamaya. So sa niya din po, sa intention, dito rin po nadi-differentiate yung bawat dasal o ibada. Kung for example, papasok tayo sa isang masjid at ang intention natin ay magdasal tayo ng Isya at yung iba naman, the same. Like Fajr, papasok tayo sa masjid at magdadasal tayo 2 rak'ats, the same action, the same everything, pero nagkaroon ng difference dun sa niya o intention. Yung isa, magsasala siya ng 2 rak'ah na sunnah ng masjid, yung isa, nagdarasal ng Fajr ng masjid. Allahu Akbar. So yung niya ang magbibigay ng hatol kung naging regular na gawain lang siya o meron siyang reward na makukuha. At ang intensyon ay gawain ng puso. Hindi na po natin kailangan sabihin, nawaitu an usalli dhuhran lillahi ta'ala. Hindi na po kailangan bigkasin dahil ang niya ay gawain po ito ng puso. Meron po tayong nakita o may pagkakataon na nangyari po na nasa loob po ng masjid at binibigkas niya po yung kanyang niya. Ang sabi niya, nawaitu an usalli adh-dhuhr fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala 4 raka'atin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sabi ng katabi niya, narinig ko kanina parang nagniya ka. Sana kulang pa yung niya mo. Sana dinagdagan mo pa ng date. Nilagyan mo pa ng araw. Subhanallah. So ito po ay patunay na hindi na po natin kailangan ng banggitin pa o bigkasin yung tinatawag na niya natin. So sa intention, magkakaroon ng pagkakaiba ng gantimpala. Maaaring gumagawa ka ng isang pagsamba, subalit ang inyong intention pala ay ibang-iba dun sa naging intensyon ng mga kasama natin. Allahu Akbar. Meron pong mga pagkakataon na ang niya natin magpapakitang tao tayo. Pero yung katabi natin, ang niya niya walang iba kundi para kay Allah. Napakalayo po. Between heaven and earth, yung reward o gantimpala ng iba pa. Allahu Akbar. Isipin niyo po, kayo nagdarasal, yung katabi niyo, Masya Allah, yung niya niya, 100% mula pa sa bahay for the sake of Allah. Lahat ng steps niya for the sake of Allah. Lahat ng kanyang takbir for the sake of Allah. Wala siyang iniisip na sweldo. Wala siyang iniisip na calculation na naiwan niya sa kanyang trabaho. Ikaw, paano nga ba yung computation na nagawa ko dun sa trabaho ko? Ano na nga ba? Tama po ba yun? Wala. Yung utak mo, lumilipad. Subhanallah. So, malaki po yung difference at nagagawa ng niya.
Hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig. I hope meron po tayo nakuha. Inshallah, dadagdagan po natin sa pagkatapos po ng ating recording itong pag-aaral natin, inshallah. So, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.